sa tanan. Amen? It's a blessing to be here in the church sa Thursday prayer meeting. Rare lang simbahan nga na Thursday prayer meeting. Talagsaon lang yun. Salamat kay sa Pigkarangan Bible Baptist Church na prayer meeting. Amen? Okay, midweek prayer meeting where we can gather, makatungog, maka-learn sa pulong sa Ginoo karon nga gabi. Salamat, I appreciate sa Pigkarangan Bible Baptist Church for your love sa Ginoo, love sa Word of God, love sa mga kalag. I thank the Lord for Pastor Ray. Always talagsaon lang pastor saman niya, no? Salamat gyud sa kasing-kasing para sa mga kalag. And your church is a blessing not only diri sa Mindanao, sa Lanao area, nasa only sa Mindanao Island, dili lang sa Pilipinas, but all over the world. Okay? Mo ni ang inyong blessing. So I thank the Lord for Bible College student, mga future nato, mga pastors, missionary. What a blessing to be part sa ilahang kinabuhi. So I ask everyone to please stand. Amen? Tindog sa tapalihog. Open your Bible. Okay? Naon sa atong Bible nato. So i-open sa nato. Di sa nato abrihan asa dapit. Pero ato na abrihan daan kay mo natong tun-an ron. Amen? No? So I want you to turn left. Okay? Turn left. Para, na ba? Turn ka di ba? Left side. Left na no? Dari no? O dito ka turn. Ana. So, left na siya. So, if I will say step din ta, ha? Okay, sige. Step 1. Okay. Okay. Kaduha. Katulo. So, ang pangutana, nata sa atong same place, wala. Wala, no? Backward ta, backward. Balik. Katulo. Balik ta sa same place, no? Ano to sa itong Bible, Psalms 37. That's our message karon. Okay? That's our message. Psalms 37, verse number 23. Psalms 37, verse number 23. The Bible says that the writer by the name David, sa ingon niya, the steps of a good man. Amen? The steps of a good man. What a blessing. The steps of a good man are ordered by the Lord. Wow, what a blessing, no? Gabi ka blessing sa giplastar na, gihanay na sa Ginoo. I-order na sa Dios. The steps of a good man, that the righteous man or saved man are ordered, giplastar, gi-arrange, gi-govern na sa Ginoo, and he delighted in his way. O kanato nang tun-an karon, though he fall. Okay, though he fall. If we step by faith, we fall down. Pero kung ma-fall ta, salamat sa Ginoo, he shall not be utterly cast down. Okay. For the Lord upholdeth him with his hand. So ang atong mensahe karon nga gabi, stepping by faith. Amen? Stepping by faith. Wala ko idea unsay imong step by faith karon. Sa ato adri karon, basin imo ha, step ka karon by siguro in soul winning, no? Imo step by faith, hinay-hinay lang, one step at a time, winning souls. It might be your faith promise mission giving, you're giving to missions. You're giving, you faithfully, imong step na siya. Your Bible reading, basin, no? The ministries nga gintrust sa Ginoo sa imo, imong pagsimba, imong pag-alagad sa Dios, it might be your prayer life. It doesn't matter unsa na diya, make a promise sa Ginoo that you need to step that one by faith. Okay, so let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat kayo sa pulong nimo. Salamat, Lord, kay makaabri mi sa imuhang pulong. Salamat sa balang espiritu nga maoy good nga mo change, maoy mo dumala sa mua, mag-usob sa mga kinabuhi, and your word will judge us in the last days. Lord, salamat kayo kay ang imong pulong can and will change lives. Use your word karon and use me, I'll pray as your mouthpiece, Lord. Salamat, Lord, sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Their love for you, their love for the souls, their love for your word. Salamat, Lord, sa pag-lead ng Pastor Ray, sa family. Thank you kay Ma'am Jima, kay Bar GR, Ramam, Rindel, and all Pastor Subrabas and family. Salamat, Lord, sa ilang kinabuhi. And Lord, the stepping by faith, Lord, many years back. Then, Lord, kami karon is the benefits, Lord, sa ilahang pagtikang sa pagtuo. Dili gid sayon nga mo tikang. It might be naay magdesisyon karon, Lord. Tikang sila, mag-surrender, mag-alagad, mag-faithful, Bible reading, giving, winning, uban pa, Lord, nga ilang itikang sa ilahang mga espirituhanon nga kinabuhi. Help us, Lord, to understand your word karon
And your word will become a challenge karon, Lord, nga gabi. In Jesus' name, amen. Okay, lingkod na lang palihog. The steps of a good man, right? Amen? So, when we talk about, when we say step by faith, that means you are moving from one place to another. So, dire imong same, imong position, from this position, you are moving one place to another. So, you are not in the same place. That's like you move kaganina you step down, that's also pag sabot nato to understand inana atong Kristohanong kinabuhi. So I would like to ask sa inyo pangutana, when was the last time nga nakadetect ka ba nga ni step out ka by faith? No? When was the last time ni move ka from your place, from same place? Kay sometimes we love sa ato ang komportable ta sa kanang diyan na ta, okay na ni Dre, okay na kay ko, dili na ko ganahan nga inani, isibog pa ko. Ingon sa Bible, kinahanglan ta mo step by faith. Mauna ang gusto sa Ginoo. So tanaw na to, tulo ka mga butang. What is faith is all about? Also believing what God said. So that is the Bible says, imuhang tuhuan nga mumove ka because you believe that mauna ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Amen? You believe what God said in His Word. Nituog ka nga maog ginay gusto sa Dios. Because nakasabot ka nga mauna ang plano sa Ginoo sa to and acting according to what He said regardless sa ato ang konsekwensyang mahitabo. No? Muna ato ang pagtuo nato. So I believe in my heart, kinahanglan tang makasabot karon nga usa ka pangutana, why do I need to step out by faith? Why do I need that one? Nganong kinahanglanon man nato nga mo step out ta by faith karon? Nganong kinahanglan nato nga kinahanglan ta mo more Bible reading, amen? More winning souls, amen? More to come nga sa atong service nato di ta maka-absent, no? Mao na tong buhaton, more pagid nga ta mag-faithful sa pag-alagad sa Dios, more pagid ta maghimo sa bulaton sa Ginoo, more pagid ta maghatag sa mission, more pagid ta maghimo para sa kahimayan sa Dios, more pagid nato i-develop atong gugma sa Ginoo, more pagid nato himayaw ng Dios. Why? We need to step out that one. Ingon sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. So if that is our desire karon nga gabi, and it is a blessing nga mahibal-an nato. Kay naatay tulo ka butang karon nga ato ang tun-an. Okay? I ask by Juniors. It might be inani ka ba? So diri inanion sa nato i-illustrate sa nato karon kung unsa ta. Okay? Okay. The moment you receive Christ as your personal Savior, the moment nga imo siyang gidawat sa imong kasing-kasing. And by the way, it's always a blessing nga naluwas ta. Always grabe gina. You have much more better life kaysa dili save. Nindot yun kayo ang luwas. Oy, nindot yun kayo. No? I don't even care kung unsa pa na diya ka adunahan ng tao pa. Kung dili siya luwas, pilihon gud siya sa luwas. Pilihon, we have a better life. Do you believe it? Amen? There's nothing more nga makalabaw sa taong saved. That means, he trusted Jesus Christ as your own personal Savior, 8.2 billion on the face of the earth. Then kita karon diri nakadungog sa clear presentation sa gospel is only the Lord Jesus Christ is the only way to go to heaven. Because daghan mga tao karon, daghan ilang dalan padulong sa langit. Ingon sa Bible, that is not valid in the sight of God. Instead, mapadulong sila sa langit na impyerno na hinoon. Daghan mga tao karon gihaguan nila para maadto sa langit. Na ato we're putting our faith in Christ alone, receiving Him as our personal Savior. Then, that's a Christian life starts. Diyan nagsugod ang Christian life. Though, I believe in my heart, Christian life, atong kinabuhi Kristohanon, is a great, great challenge. Dili good sayon mag-Kristohanon, pero it's always a blessing. It's always a blessing. Amen? It's always a blessing when a person receive Christ as a personal Savior. The moment mag-decide siya, I need to step out by faith. Kay dili gud sayon mga lagad magtarong, magbasag Bible, maghatag, maghimo sa kahimayan sa Dios is not always easy. Dili gud always na easy. Walay mong palakpak sa imo, walay mga banners ana, walay mga tarpaulins ana, walay plaque of appreciation nga nang daog kag kalag, naghimo ka sa bulaton Ginoo, naghatod kag bisita diri, nanangyaw ka, wala kay mong palakpak nimo. Right? Amen? Pero it's always a blessing to step out by faith. So when a person receive Christ as your personal Savior, mind you, dili sayon ang pag-alagad sa Dios. It might be pag anhin mo diri karon, naigira sa imong kinabuhi.
It's not easy to come here. It's not easy to read your Bible. It's not easy to pray. It's not easy, mga isun, manghatag gospel na. It's not easy to give our tithes and offerings and our missions. But it's always a blessing nga maka-step out by faith. It's always a blessing. So when a person receive Christ, slowly, ang gusto sa Ginoo, step out ka, one step at a time. One step at a time. Sometimes sa ato ang pagtikang sa pagtuo, sometimes we fall down. Nakasinati mo na, you fall down. Right? You fall down. Because inana ang kinabuhing Kristohanon. Nakastart na ka, nakahipo na ka sa pag-alagad sa Diyos, nakahipo na ka sa kahimayan sa Diyos, and all of the sudden, natingala ka, manong wala naman ako ito nahimo. Every one of us, nakatisting ta sa kasakit, sa kapakyasan. The pain of being a failure as a Christian. We fail nga makahimo sa kahimayaan sa Diyos. We fail sa paghatag gospel ta. We fail sa pagsulwini. We fail sa itong faith, promise, mission, commitment. But the Bible says it's always a blessing, though he fall down. Now, when you step out by faith, mga ison, imog yung sabton. You fall down kita. Amen? Fall down kita. Madasmag kita. But the Bible says, he shall not be completely cast down. Why? Because the Bible says, the Lord upholdeth him with his hand. One more step. One more step. One more step. That's stepping by faith. Kung imong i-record, tanan mga kapagyasan nato sa pag-alaga sino, dili na wala na masudlan sa notebook. Kung atong ipangsulat, every day, ma-fail ta, every single day, all our failures was ended last night. Every day is a new beginnings. Every day is a new start. Amen? Because the Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord. The Bible says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. So, salamat pa Diyos. Tulong ka butang atong tunan karon. Anong gusto sa Ginoo nga mo step out by faith? The Bible says in Romans 10 verse number 17, this is what the Word of God says atong screen. The Bible says in Romans 10:17, ingon ang pulong sa Ginoo. Oni ang iyang sa, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So when you hear the Word of God, that's your faith, magigsoon, starts nga naay nahibalan sa pulong sa Diyos. That's why you come here to listen to the Word of God. Amen? That's why you come here nga, dito sa inyong balay, pagmatan mo sa buntag, imo paningkamutan, nga makabasa gid ka sa Bible. Why? Because ang Biblia nagsulti, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. As long as you hear the Word of God, the Bible says you still growing and growing and growing and growing. Muna ingon sa pulong sa Ginoo. So number one, ang gusto sa Ginoo, ngano mo step out by faith? Gusto sa Dios that our faith that knows. Nga atong pagtuo nga naay natun-an. Dili lang natun-an nato nga kinahanglan ta makatis. Of course, kabalo ta nga malangit ta. Pero dili lang kutob sa Dios kay kung ang purpose sa Ginoo nga malangit lang ta gipang patay na ta niya. Pag moment nga gidawat nato sa Dios kay patay na ta dayon. Pero gusto sa Dios ang atong pagtuo adunay mahibalan. Muna ang gusto sa Dios, why? It is a matter nga atong example nga atong ipakita sa ila the evidence of our faith. When we talk that faith that knows, atong gipakita sa mga tao o tanawa. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Sometimes when we hear mga news sa TV, kung atong tanawon sa TV, maisod ang atong pagtuo, magkahinahinay ka, lunod ka, shipwreck, ang atong fear ni taas. Pero when we hear the Word of God, ang atong faith ni taas, ang atong mga kahadlok ni ubos. Tanaw ni mo ang kalisod sa kalibutan, tanaw ni mo ang mga temptations, trials nato, ang atong pagtuo, hinay-hinay nagkikaslow down. Pero when we put our faith in His Word, makadungog ta sa pulong sa Ginoo, wow, murag bag-ong kinabuhi. Doon sino, nahay panahon nga luya kay ka, wala kay paglaom, murag ang imong faith, ni mo murag nalunod siya. But when you hear the Word of God, you inspire again, encourage na po ka, then you go on. Moingon sa Bible, faith that knows. Maunang nagpadayon gali ka, kaya ang imong pagtuo, nakakatun na. Kaya kung wala nakakatun karon, padayon ka po na, pagtungits karon. Tuwaga punta sa video kay karon, daghan na tag-atras karon, kamay atong abanti. Pero salamat sa Diyos, kay nakakatun ta sa pulong sa Diyos.
So atong gipakita sa, hey, this is the evidence nga naanay natun-an na nga kung pagtuo. So the evidence sa imuhang faith nga imong gipakita sa mga tao, that is a faith that knows. Muna ang gusto sa Ginoo nga atong pagtuo na ay nakatunan. It's not always nga excited yun ta, dili yun na always. That's why, ingon sa pulong sa Ginoo, sa Hebrews chapter 11 verse number 1, ingon sa Bible, ang faith is the substance of things. Kana gid siya. Kanang giingon gisulti sa pulong sa Dios kay dili gid sa yon. Just like ingon ni Pastor Ray gayon na naay giandam ang Dios blessing sa mga matag anak sa Dios. Ako nituog gid ko. Nituog gid ko ang anak sa Ginoo i-bless gid sa Dios. Tuog gid ko anak 100% basta anak ka sa Dios panalaginan jud ka. Pero if you will not step out by faith, taman lang ka diha. Diha lang ka kutob, diha lang ka sa challenges, kay grabe ang challenges sa kalibutan, diha lang ka kutob, you will step out by faith, o mapakyas ka, di ka mo tindog, di ka mo bangon, dili ni mo kuha ang panalangin sa Diyos. So that's why now faith is the substance, is your confidence, is your assurance sa mga dili nimo makita nga imong gilauman nga one day i-bless sa Ginoo imong pamilya, i-bless sa Ginoo imong trabaho, i-bless sa Ginoo ang imong mga kabataan, makahuman silang eskwela, makahimo sila og Christian home, maka-build sila og Christian home, makahimo sila sa pag-alaga sila, masin tawagon sila sa imong pamilya, diha ang magsugod, gikat nimo ang curse kay tinunglo ang atong mga lineage, wala ta nakadawat sa Dios, nagsimba-simba ta, bisag unsa tong gipangsimba, but you have the Lord Jesus Christ. Now you begin na kay confidence sa imong gilauman nga panalanginan sa Dios ang atong makinabuhi. And the Bible says here, the evidence of things not seen, your faith is in the Word of God. Subusa gali ang atong pagtuo, stepping by faith number 1, gusto sa Dios that our faith that knows. Naanay nahibalan. So nanabay nahibalan atong pagtuo? Amen? No, dili lang nakutob na kami may sa John 3:16. Nanapoy dugang ana. Diba? Nanapoy dugang ana, nanapoy bagong verse. Every week, unta natay mga bagong verse, nasa atong kasing-kasing. Hide God's word in your heart that it might not sin against God. Amen? Ang pulong sa Ginoo is powerful, is very quick. No? Ngunit yun ang gusto sa Ginoo nga mo-grow ta. So faith that knows. Muna ang gusto sa Diyos, faith that knows. In 2 Thessalonians chapter 1, verse number 3, tinano sa itong screen. Muna ang gusto sa Diyos. Number 1, faith that knows. That is the evidence of your faith. Muna ang stepping by faith. This year onwards, gusto sa Ginoo ana. Gusto sa Ginoo atong pagtuo na agyoy nakatunan. Number 2, in 2 Thessalonians chapter number 3, is the most persecuted. Kaya ginamong lesson na mo, di 2 Thessalonians. So only 3 weeks gi-start ni Paul due to persecution. He was dragged nga ipapahawa siya sa Thessalonica, go to Berea, Achaia, and to the other places because of the severe persecution sa ilang simbahan. But the Bible says, as the years goes by, Paul says, we are bound to thank God always for you, brethren. Nagpasalamat si Paul kay 3 weeks na, padayon nga po sila, nangalagad sila sa Diyos. How that faith nga gipakita nila, ilahang gipakaton nila para sa tuang tanan. Ngayon nga, because that your faith groweth exceedingly. Your faith groweth exceedingly. And the charity of every one of you all toward is other abounded. What in this world? A persecuted church. And the Bible says here, ang ilahang faith nila groweth exceedingly. Wala naman siguro dili sa tuag gibabagan ka og tangkig digira. Wala naman siguro dili sa tuag gibabagan tag sundang before ka nang anhi diri. Pero sometimes ang atong faith wala ni grow. So unsang gusto sa Ginoo, stepping by faith that knows. Because dili easy nga naay makakatunan, mag-Bible study ka is not easy ba ison nga nakakaton ka sa paghatag kay dalo gid ta. Is not easy nga magampo kay kapuyan gid ta ana. Pero salamat kay step out by faith ba kay naakay nahibalan. Later on, gusto sa Dios that your faith that grows. Amen? Nitubo ang iyong pagtuo. That is the example you show to others by faith. Just like this church, grabe ilang example nila, gipakita niya sa mga provinces of Macedonia. Tanawa mi, nagpadayon mi, bisag persecution. And the Bible says, kay ang ilahang pagtuo nitubo. So when was the last time nga nagtubo na?
So the Bible says, the steps of a good man are ordered by the Lord. So sige kag tikang, giplastar na daan na sa Diyos. Giplastar na sa Ginoo. Though he fall. The Bible says here, he shall not be utterly cast down. You're not completely a failure. Until such time, mubangon ka. It's not how many times nga na-fall down ka. It's how many times you rise up after we fall. Amen? Pila ka times ka, dili na matter, pila ka, kaya sige mong kita, kadus mo yun. Di man kita. Sa katong swimmer. Kakakuan mo ito istorya, swimmer. Pag mulukso siya, pag mugawas din siya din, muingon siya, M-I-L-O, Milo. O, lukso ang swimmer, Pilipinas na. O, ang mga American, na lukso na, mga Russia, Chinese, katapusan, Pilipinas. Dive yun, anak yun, wag yun ni Kwan. Wala yun ni Kwan ang Kwan, swimming pool. Wag yun ni anak. Pagawas. Dugo. Hasa, M-O, mu. Alam mo ka na sobraan. M-I-L-O, Milo. Yes, kung tanaw niyo, ma-fall down kita. Pero dili, matter nga, kung isang na-fall down ta, pabilin ta rito. Hey, amen, ayaw pabilin niya. Tindog lang, tikang lang. Amen? Is a good nga, nagtikang ka, kaduha. Backslide ka sa At least, nakaginan siya ka isa. Pero daghan mga Kristohanon, tikang, duha, atras, katulo. Ayaw, amen? This ni tikang takaroon, January, na perfect ang simba, January, whole month, February, whole month. How about March? How about April? Amen? How about May? And up till December? Amen? So kung nagtikang kag katulo, backslide kag kasa, napakay-duha ginan siya. That's your faith, grow it. Amen? That's your faith, grow it. Amen? Itubo ka, dili ka. Niktikang kagkasa. Then, ikatulog yun, ikalima. Ayaw. Amen? Ayaw na. Amen? Ayaw na. Dilita na. Diba? Diba? Sa Bible, the steps of a good man are ordered by the Lord. Oh, I ordered by the Lord. That is what the Word of God says here. Tanaw na ito na unya, ito nang illustrate unya, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. Number 3. Verse number 4. 1 Thessalonians chapter 1, verse 4. I like this one, so that we ourselves glory in you. So Paul, wala na siya sa Thessalonica. Nag-depart na siya, drag down, gawas sa ilang lugar nila. Ingon ni Paul, at least nalipay ko sa inyo ha, in the churches of God. Churches na, dili na, church. That means, among mga simbahan, nga gitukod ni Paul, uban sa ato karon, yung mga churches, for your patience and faith in all your persecutions and tribulations. Samot mo sige mo siyang tribulation, sulod gali ka sa washing machine. Anak ka ba? Mo ng tribulation. Nga pag-ana di mo, grabing kalisdanan, dili na po sa pikas, grabe na po, way kahumanan. Pero ang imong pagtuo, napadayon man. Di nga po man mahalata. Tagapon gospel tracts, hulog gapon faith promise vision commitment, hatag gapon sa tithes, amen? Apil gapon sa ministry, kantag gapon diri sa choir, kanhibog gapon sa bulaton sa Ginoo. The Bible says, ang imong pagtuo, ipasalamatan yun na sa Diyos. The Bible says that ye endure. Oh, it's easy nga mukwita. It's easy. We have a lot of reasons here. Pwede ka maingon, undang na ko'y. Pwede. Anong nga man tani undang? Anong nga tani undang? Kaya ang atong pagtuo, nanay natunan. Sa dihang nanay natunan, nitubo na. Then, kay naan na may natunan, nitubo naman, your faith, that shows. Nakakita na. Unsa man siya, it exercises of what changes us through your faith. Oh, maigsoon dili, wala tananan magdalag Bible, oy. Lisod kayo kung nakaisiligan niya, mga unbeliever na mugawas ka sa balay, nakaniktay. Wala kakabantay, kikatawan ka, dugay ng panahon. Diignan ka, tanawan ng mga tawhanan na ka na ilang gisulob, sulob na ka ng patay na nasalungon. Pero exercise na to ron.
Wala sila idea, wala kay idea nga gibuli na kanila sa ilang mind, sa ilang mouth nila. Pero nagpadayon man ka. Ano man, gipakita nimo imong pagtuo kay naanay na usob diri sa sulod. Because when things change inside you, things change surround you. Matingala gyud sila. No? Bisag ila kang suryahan sa face to face, pero sa ilahang back, they will admire you. So that's why your faith that shows. As a Juniors, I will give you this example. So this is you today. This is you tonight, okay? God wants you to step out by faith. Step, nahinay lang. Nahinay lang. Ma-fall down ka. Ma-fall down ka. So, ingon ang verse, and He delighted in His way. Wala gid ko kakitag bata nga nag-ingon, natumba. Ingon niyang mama, tanawa lagi. Diya na ka ha? Diya na ka ha? Diya na ka? Tumba lagi ka perminti ha? Kanang mga bata, bago pa, matumba yun na siya. That's part of growing up. Right? Amen? That's a part of learning. Walay bata diri kita tanan ning agi tag kabata na natumba man ta. But the Bible says here, and He delighted in His way. Mabot ang panahon, God said, okay, stand up. Tikang lang. Tikang lang. Tikang lang. Oh, letter O, nana siya diri. Balik tanaw. Tanaw niya, wow, hala. Sa una no, maumaya ko ani. Inani ba ako? Anong nainani man ko ron? Because the Bible says, though we fall down, we still delighted in our way. Pero katong mga wala ni bangon, di gud siya makabalik tanaw sa iyahang. Later on, dira na ta sa taas natong edad. Una-una rin ka. Naadara imong mga apo. Naadya imong mga anak. Moingon sila, tay, lolo, anong grabe man yung blessing na to? Anak rin ka, ha? Wala ki idea yung mga apo sa imong giagian sa una. Wala sila idea. And you delighted in your way. You will remember the pain of being fall down. Heartaches, heartbreaks. Grabe kalisod, grabe dili mantos nga mga pagsulay, pero sige lang, pangon lang yun. Wag nakikita ang uman. Hilak na sa tago. Pero maabot ang panahon, ingon ang Ginoo, it will be all over. And you will see sa imong dalan. Ingon ang Ginoo. Sige, baliki gali. That's why David said, ingon niya, the steps of a good man are ordered by the Lord. And he delighted in his way, though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hand. So, kung naa ka diri karon, naka-step by faith na kakaduha, ayaw sugot nga, katulo ka, mo backward. Isa lang, gain naman na. Okay? Kung katulupod ka naka-forward, dus mo kaduha, at least nagkikay-gain. Because mo na ang faith that knows, faith that grows, and faith that shows. Amen? So kato atong pagtindog kaganina, nato yung significance. Ihapon nimo kapila ka, nitikang karon. It's a long way to go. Sige lang. Sige lang. Dus mo. Kabi na yung usay. Dus mo. Kabi na ito, di na taka-recover. Recover ka po. Naka-recover? Naka-recover? Dayon, later on, kung niundang ka, wala ka ka-idea, imong anak, gitawag sa Ginoo sa ministry. Wala ka-idea, imong anak, nagtarong, nag-faithful, nakahuman eskwela, nakagraduate, nakatrabaho, nangalagad sa Diyos, naka-invite, ng soul winning. Imong lang taon, sa imong lineage, gigamit ka. Gigamit ang tanan. That's why naata diri ron. Amen? So balikan na din mo, maingon din ka. Sabi no? O dito ako nag-ano?
Grabe ba? Grasya na gyud sa Ginoo. Because Christian life is all about God. It's not all about us. It's all about God Himself. So one day, those our steps, i-arrange na sa Ginoo. Hindi lang, padayon lang. Tamay lang, okay lang. Tamay lang mo diya. Pero mabot ang panahon, yun ang Ginoo. Hop. Nakakaton man ka, no? Then itubo ka. Ipakita na siya ron. Ipakita na ko na sa imuha o sa ilahang tanan. Kung wala na padayon si Pastor Ray, kung failures, isulat ni Pastor Ray, daghan kayo. Kung wala siya nagpadayon, digig ko ka ni diri. So I think the Lord, sa akong ipasalamatan, I wake up kanina, tulog kagabi, Lord, salamat kay Pastor Ray. Itindog siya, nagpadayon siya. So kung iyang balikan to, then na-appeal ko. Kinsa man ko maka-appeal. It's always a blessing. It's always a blessing. Kinsa man ko maka-appeal sa mga kinabuhi sa mga Bible college students. It's always a blessing. Because na tao, nadusmo, nibangon, padayon, step by faith, one step at a time, bagbong, bangon na pod, hagbong na pod, bangon na pod, then later on. Oh, a blessing. Amen? A blessing. So let's bow our head and close our eyes. Thank you, my genius. Amahan na langit nun, salamat Lord sa pulong nimo. What a blessing, Lord, nga naagyoy mga Kristohanon nga nagpadayon. I still remember, Lord, sa mga unang mga Baptist missionaries that left their home, their comfort zone. Aron, Lord, wadto sa mga mission field, how many times they are deeply hurt. Then, Lord, they are almost nga mo quit sila. Pero salamat, Lord, kay wala sila nag-quit. Then, up until the gospel came to us. Salamat, Lord, sa Pigkarangan Bible Baptist Church. Salamat kay Pastor Ray. What a blessing. Ako gigayo, Lord, panalangin, gikan, Lord, sa akong kasing-kasing. Na nakita na ako, Lord, naka-appeal ko sa blessing iyang tagamtaman. Na, Lord, salamat kayo nga though we fall down, we still experience your grace and your mercy and your faithfulness sa mong life. I just do not know, Lord, unsa ang mga gibati sa matang usa na adiri karon, wala gyud ko idea na. But Lord, basig na adiri isa, duha, tulo, upat, it might be more nga kung nag-decide sila nga magpagamit sa imuha. Or na-fail sila, help them, Lord, to stand up and rise it up again. Lord, this is not about time to quit. This is about time to rise up and go on and move forward. Lord, nag-pray me nga naay mag-decide karon to step by faith sa ilang Bible reading, pag-alagad sa imuha, sa ilang giving, sa ilang mga ministries, uban pagid, Lord, pinaagi sa imuhang grasya. Thank you again, Lord. It's your turn karon nga mag-istorya ka in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Indumay. Hinganong tanan sa pagpanindog. Just bow your head and close your eyes. Maghimo taninig nga sa short invitation. Can you bow your head and close your eyes? When the piano will play very softly. First of all, I would like to bow your head and close your eyes. I don't know na nabatay mga bisita karon. The Bible says, for all have seen and come short of the glory of God. Tubangan sa Ginoo kita nakasala, makasasala ta. Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. Kung mamatay ka nining kalibutan nga di nimo madawat si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga maluluwas, ang imong kalag itambog sa linaw nga kalayo, itambog sa imperno, ug mag-antos ka sa walay katapusan. But my question is, are you sure when God will take your life nga moadto ka sa langit? Mayon ka, Pastor, wa gid ko masayod ug ako padulong. I don't know. Dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Pasudla siya sa imong kinabuhi. Dawata siya. Only Christ can save you. Kung imo siyang dawaton karon, mga ikagpasaylo sa imong mga sala, iya kang luwason. Today is the day of salvation.
The Bible says, for by faith are you saved. Ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa buhat. Not of works, lest any man should boast. Maybe yung kapastor ay gusto ko nga maluwas. Gusto na ko dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas para sa mo mga bisita. Maybe dugay na ka nagsimba din pero you know, you are not saved. You don't have Christ in your heart. Wa pa niyo madawat si Kristo. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tuo nga kamot ay mailhan nga imong siyang dawaton. Ado na ba? May kapastor akong dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. Ayaw kauaw. Amen. I say one hand over there. Ano na ba ikadua? Ibutang lang imong kamot. Tumani mo ipataas. Ano na ba ikadua? Pastor, gusto na ko dawaton si Kristo karon nga akong maluluwas. Yes. Ano na ikadua? Ano na ba ikatulo? Ato nagpataas siyang kamot. Sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. If you're raising your hand, if you want to be saved, gusto niyo madawat si Jesus Christ, sunda niya kung pag-ampo karon nga akong pagahimuon karon. Maybe wala ka nagpataas sa imong kamot, but you want to be saved, gusto niyo mong dawaton si Kristo, you can do also. Makahimo ka pag sunod din nga pag-ampo. Kini nga pag-ampo gitawag ni og sinner's prayer. Inaagi niini imong malitok nga imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. The Bible says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diya sa imong gibarugan, sunod din nga pag-ampo nga akong paghimuon karon. Sunod din nga pag-ampo, Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Kung imong gidawat ng Ginoo, salamat sa duha ka kamot nga duha ka tao nga nagdawat ang Jesus Christ nga iyang maluluwas. Mga Kristohanon, the message is very clear. What a great blessing for me. Stepping of faith sa atong kinabuhi, masipyat ta. Doon ay struggle. Maybe naluya ka karon, but you need to step your faith. Christian, kita tanan nag-anda maginog panalangin. Ang panalangin nasa unahan if you're going to continue following the Lord. I don't know what is in your heart. Ngayon ka, Pastor, I want God na mo bless akong kinabuhi. I want to step out. Another step of faith. If God speak in your heart, why you will not come? I don't know what is your struggle. I don't know what is your life today. But I'm sure sometimes you have struggled in life. To continue in faith. Ang yawa gusto siya nga muatras ta. Gusto ang yawa muundang ta. But God wants you to step another step of faith. You know, naingon ni Pastor, when you are old, makita nimo how God bless your life. Our Heavenly Father, we thank you, God, for that great, great message. Thank you, Lord, for duha ka kalag na nagdawat ya kanimo. Lord, I pray nga mo grow sila. Lord, I pray sa mga Kristohanon, they came forward. I don't know, Lord, what is in their heart, but Lord, bless them. We have a lot of struggles sa among Christian life, you know. You have struggled spiritually, financially. Lord, help your people, O God, to be faithful, serving you faithfully. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.